Kami po ay pinalaki ng magulang namin sa disiplina. Reaksyon niya doon sa issue, mga kababayan, ng nangyaring shooting incident doon sa Tacloban na National High School sa San Jose, National High School sa Tacloban City. Hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is magkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ng mga bata. So pinasinusulong po niya itong mga panukala na ito, hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Ngayon, ano pa bang dapat pag-aralan na pagdebatihan? Ito ang pahayag ni Senator Robin Padilla kaugnay sa isyong kinakaharap ng mga kabataan, kabilang ang epekto ng social media at pananagutan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kababayan si Dante Maravillas. Sabi po ni Bibi Gandang Hari, yung kapatid ni Robin Padilla. Kami po ay pinalaki ng magulang namin sa disiplina. Reaksyon niya doon sa issue, mga kababayan, ng nangyaring shooting incident doon sa Tacloban na National High School sa San Jose, National High School sa Tacloban City. At kinikritisas niya, mga kababayan, si Senator Kiko Pangilinan. Ito, pakinggan natin. Hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kami lahat. At lumaki po kami, may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So, lumaki po kami dyan. So, naniniwala ako sa sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is magkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ng mga bata. So, pinasinusulong po niya itong mga panukala na ito, hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po yun. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun, may katakutan ng mga batang ito. Para, in fact, it's a protection. Hindi po ito para titiin ng mga bata. It's actually a protection. Hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki. Naniwala kayong pinalaki sila sa disiplina? Puro sila naliligaw ng landas. O ito, mga kababayan, ang malinaw na ebidensya na puro sila naliligaw ng landas. Yan o. I-google lang ninyo, mga kababayan, na napakadaling i-check. Yan o. Si Robin Padilla served prison time in 1990s for illegal possession of firearms. He was granted a conditional pardon by President Fidel Ramos and an absolute pardon by President Rodrigo Duterte, restoring his civil and political rights. Puro naliligaw ng landas o naligaw ng landas. Kaya nga po, sabi ni Robin, kahit daw sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Yan ang dahilan kung bakit loyal na loyal sa kay Digong. Kasi yung personal na utang na loob niya, binigyan siya ng absolute pardon. So, ang tanong natin, yan ba ang pinalaking may disiplina ng magulang? Lahat sila, mga kababayan, naliligaw ng landas. Pati si Bibi Gandang Hari, na dating lalaki, talagang naligaw ng landas, naging babae. Sayang yung tato, sayang yung kamatsuhan, mga kababayan. Ayun, nagkahiwalay ni Carmina. Hindi na sana niya sinabi na pinalaki sila sa disiplina. Kami po ay pinalaki ng magulang namin sa disiplina. Kaya sabi na netizen dito, what sort of discipline spawns the sorts of men
The DDS culture of criminality, spreading fake news and stupidity must be broken. Sabi ng netizen mga kababayan sa post ngayon. O ngayon, si Romel Padilla, kapatid nila, served time at the New Bilibid prison on firearms and other related charges, but was released on bail noong February 1999 to appeal his conviction. Si Roy Padilla, si Casimiro Padilla Jr., the former Camarines Norte governor, mga Bicolano sila from Cam Norte, naging gobernador itong si Roy Padilla, was convicted of malversation of public property in 2012 for failing to return a government-issued firearm. He evaded authorities for years before being arrested in order to serve his prison term. So lahat sila mga kababayan may kinaharap na kaso. Yan simpleng gogo lang po. Yan ang ebidensya mga kababayan. Tapos sasabihin ni Bibi Gandang Hari na pinalakit sila sa disiplina. Puro kayo naliligaw ng landas. Kaya nga po si Robin Padilla, nandun siya sumusuporta sa mga Duterte. Kasi nga, birds of the same feather. Pare-parihas ang kulay. Pare-parihas po ang balahibo. Kaya sinusuport niya si Sara Duterte. Pare-parihas ang ugali nila eh. Tapos si Robin Padilla sabi ngayon, ano pa bang dapat pag-aralan na pagdebatihan? Ito ang pahayag ni Senator Robin Padilla kaugnay sa isyong kinakaharap ng mga kabataan kabilang ang epekto ng social media at pananagutan ng mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Nanawagan naman si Padilla ng agarang pagpasa ng Children's Safety in Social Media Act na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media ng mga minor de edad. Gayon din ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2026 upang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Radicalization mula sa internet, kailangan pa bang pag-aralan, sabi po ni Robin Padilla. Can we not learn from our past experiences? Sabi pa niya, ang kabataan natin ay matagal nang nagiging biktima ng religious, political at ideological extremism. Mga bata pa kaya na napakadaling mahikayat, ano pa kayang dapat pag-aralan at pagdebatihan? Dagdag pa ng senador. Ano pang ginagawa ninyo? Bakit hindi pa ninyo i-take up sa Senado? Kaya lang, kulang kayo sa credibility para isulong yung ganyan. Kasi unang-una, sabi nga ng mga critics ninyo po, gusto mong makulong yung mga bata. At age 10, dapat may pananagutan. Yung matanda na nga si Bato, tinatakas po ninyo. So, ano yung moral ascendancy po ninyo? Gusto ninyong yung bata makulong, yung matanda, tinatakas naman ninyo. Yung kaso, crimes against humanity. At si Digong nalulo na, matandang-matanda na, ang gusto ninyo makalabas. Bring him home. Ang napatay hindi iisa, napakarami at inamin niya. Double standard. Di ba? Kaya wala kayong moral ascendancy, moral integrity na isulong ang ganitong mga panukala. Di ba? Dapat pantay-pantay. Sige, isulong po ninyo. In fact, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, open sa ganun. Sabi nga natin, si Apo Lakayata, noong panahon niya, age 11, kaya lang inamyenda ni Kiko Pangilinan. At maraming kaalyado po ninyo, including ni Marcos, bumuto, pati si Jingo. So, that was during the time of GMA nang maipasaya. So anyway, yun lang po mga kababayan yung ating short video na yun. Ako po si Dante Ramirez. Bye-bye. Firmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.